Sabi ko sa inyo, mismong yung ating saligang batas ang sinasalaula nitong mga senador natin, the majority of the senators, na-infect mga kababayan ang utak nito ng Duterte virus. Iilan na lang ang natirang matino. Sabi nga natin, gusto nilang i-dismiss. Gusto nilang palusutin, halimbawa, si Sara Duterte kasi kaibigan nila. Di ang gawin nila mag-trial. Mamikit na lang sila at saka magbingi-bingian. Huwag na lang nilang pansinin yung presentation ng mga ebidensya. Pero hayaan nila na mag-trial. Then after na maipresenta yung ebidensya at dumipensa yung mga abogado, then pagdating ng oras na sila magdidesisyon, i-acquit nila. Ano man ang problema dyan? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So ngayon, pag-usapan natin yung impeachment case ni Sara Duterte na sinasabi ng mga senador, lalo na ni Chis Escudero, saka ni Alan Peter Cayetano na pwedeng i-dismiss. Talagang gigil silang i-dismiss mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano, nagsasagin-sagin man na neutral siya, nagbabalat kayo. Hindi niyo po kami mapapaniwala sa pagbabalat kayo ninyo na gusto ninyong isipin namin na neutral kayo. Alam na namin yung mga udas. O diba? Ikaw nga yung author ng pagpariman. Yung original na motion, dismiss si Bato de la Rosa. Tapos kasi alam mo na hindi pwede ang ganon, remand na lang. Pero parehas din ang inyong intensyon. Ngayon, nagsalita na, mga kababayan, yung mga totoong nakakaintindi. Kaya sabi nga ni incoming ML Party List, Representative former Senator Laila de Lima, ito anyang si Chis Escudero, may sariling konstitusyon. Nagsulat, mga kababayan, ng sariling konstitusyon. Kasi wala man sa ating konstitusyon ang i-dismiss. Ang impeachment case, once filed, submitted sa Senado, ang trabaho ng Senado is to try. Trial shall forthwith proceed. Tapos, halimbawa, ayaw talaga nilang tingnan yung mga ebidensya, di i-acquit nila. Acquittal or conviction. Ayaw nilang i-convict kasi barkada nila, di i-acquit nila. Hindi naman bawal, mga kababayan, yung mag-acquit. Ang bawal, yung i-dismiss, walang trial. O diba? Hindi na makatiis po. Nagsalitang muli, mga kababayan, yung constitution framer mismo. Si Monsod, Christian Monsod. Sabi ni Christian Monsod, where did that come from? Senate court cannot dismiss, just dismiss. Impeach raps. Sabi nga ni Dilima, may sarili anyang konstitusyon si Chis Escudero. Ganun na katindi ang ating mga senador. Kaya sabi ko nga, pag dinismiss nila ito without trial, yung Senado, i-dismiss din natin. I-abolish na natin kasi pinasok na ng mga anay. Anay ng lipunan. Yung tinawag ni Father Flavi Villanueva na mga hudas, pinasok na po ng mga hudas, Estas Barabas. Yan ang nangyari sa ating Senado. Gone were the honorable men in the Senate, mga kababayan. Yan na po, para ng mga kulto. Sabi ni Laila de Lima, hindi na anya korte. Ano yan anya? Korte o kulto? Naging kulto ni Digong, mga kababayan, yung Senado. Kulto ni Digong, kulto ni Sara. Sabi mismo, mga kababayan, and he is an authority kasi framer nga siya ng ating konstitusyon. Framer of the 1987 Constitution. The Senate anya has no power to dismiss an impeachment case, only to try it and to convict or acquit. Yon lang ang pwede nilang gawin. Ang gustong gawin nila, yung hindi dapat ginagawa. Yung mga bawal, yun ang gusto nilang gawin. Yung hindi pinapagawa sa kanila ng ating konstitusyon, yun ang ginagawa nila. Yung ipinagmamando, ayaw nilang gawin. Yan ang problema dito sa ating mga senador ngayon. So reaction nito, mga kababayan, ni Monsod,
kay Senate President Francis Escudero, kung saan sinabi ni Escudero that Vice President Sara Duterte's case could be dismissed through a majority vote on a motion to do so. Sabi ni Christian Monsod, itong impeachment niya was already filed with them noong February 5. After 4 or 5 months niya, they are now saying that they can dismiss it. Where did that come from? Where is that power to dismiss it? Ang kanilang power lang niya is to conduct the trial. Attorney Christian Monsod told DCMM Teleradyo. Si Monsod was part of the Constitutional Commission that drafted the 1987 Constitution. Sabi niya, there's nothing here that gives them such power as dismissal of the impeachment charges. Sabi ko sa inyo, mismong yung ating saligang batas ang sinasalaula nitong mga senador natin, the majority of the senators, na in fact mga kababayan ang utak nito ng Duterte virus. Iilan na lang ang natirang matino. Sabi nga natin, gusto nilang i-dismiss. Gusto nilang palusutin, halimbawa, si Sara Duterte kasi kaibigan nila. Di ang gawin nila mag-trial. Mamikit na lang sila at saka magbingi-bingian. Huwag na lang nilang pansinin yung presentation ng mga ebidensya. Pero hayaan nila na mag-trial. Then after na maipresenta yung ebidensya at dumipensa yung mga abogado, then pagdating ng oras na sila magdidesisyon, i-acquit nila. Ano man ang problema dyan? They have that power to acquit. Ang problema nila mga kababayan, ayaw nila na matuloy ang trial kasi takot sila na makita yung ebidensya. Pag nakita nila yung ebidensya, sabi nga natin, at marinig ng ating mga mamamayang Filipino, mahirapan silang i-acquit. Yun ang ating analysis dito. Kaya ang gusto nilang mangyari, dismissal of the case without the benefit of trial, which is a violation of the Constitution. So, kaya nilang labagin ang mandato ng ating konstitusyon para lang kay Sara Duterte. Ganon mga kababayan katindi itong mga taong ito. Sabi pa ni Christian Monsod, huwagan niya silang maging abogado ng akusado. Monsod also warned of the scenario that the House of Representatives of the 20th Congress set to begin next month will refuse to conduct the impeachment trial. Yung senaryo pong yan, Atty. Monsod, hindi mangyayari. Ready na yung impeachment House Prosecution Panel. Mamaya nagpa-presscon siya, I-replay ko sa inyo yung presscon ni Atty. Bocoy, tagapagsalita ng Prosecution Panel. Ready na sila. Mag-sasubmit na nga sila, mga kababayan, ngayon. Nung reply, sabi dito ni Atty. Monsod, if the 20th Congress refuses to continue with the trial, what was the whole point of Article 11? Ganon pala. He said, referring to the portion of the accountability of public officers. You cannot go around the constitutional provision and come up with a conclusion na pwedeng walang trial. Nag-abogado na kasi, mga kababayan, yung mga senador. Nag-abogado kay Sara. Kaya sabi ni Christian Monsod, huwag maging abogado ng akusado. O ngayon, yung member ng House Prosecution Panel, si Congresswoman Gervin Loistro, ganun din yung sinabi. Hindi niya pwede nila na i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Sara. The impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment. Maliwanag niya sa Constitution, the power function of the impeachment court is to try and to decide. Let us take note of the use of the word and. Trial niya on the merits is mandatory. Ample opportunity to present evidence must be given both the prosecution at saka yung defense. Then, and only then, can the senator judges decide whether to convict or to acquit. When the Constitution does not provide, we should not provide. Yun nga ang problema kasi si Escudero tumulat na ng kaniyang sariling konstitusyon. Pinalitan na. Inamyenda. Hindi natin lang alam. Binago na. Sabi niyo, ayaw ninyong palitan yung konstitusyon. Pag ang
nagplano yung Congress para sa charter change, galit kayo. Yun palang gagawin ninyo, susuluhin ninyo yung pagpalit sa konstitusyon. Hindi natin alam, unannounced. Nagsariling konstitusyon, yung mga senador. You see? Ganun katindi ang mga ugali ng ating mga senador ngayon. Kaganyan po na gusto ninyong palitan man lang pala yung mga probisyon ng konstitusyon, mag-chapter change na tayo, chatsa na po tayo. Kailang nang sinusulong yung People's Initiative, galit na galit kayo. Kasi ang akusasyon ninyo, lalo na si Sara Duterte, ang akusasyon, ayaw na anyang umalis sa pwesto si President Bongbong Marcos. At ang planoan niya, People's Initiative para niya maging Prime Minister si Martin Romualdez. So kayo pala, kahit unannounced, pwede ninyong baguhin ang konstitusyon. May ganon dito sa Pilipinas. Sabi ni Luistro, trial on the merits niya is mandatory. Ample opportunity to present evidence must be given both the prosecution sa kayong defense. So sabi dito sa balita, at least 2 House leaders question Escudero's position. Bakit? Anong reasons ninyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw nyo bang marinig ang gustong marinig ng taong bayan? Tanong mga kababayan ni House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio Jr. Sabi naman po ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, dapat ba i-junk? Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. The Filipino people deserves to know what happened. So sabi ni Dionisio, I strongly denounce the statement na binayaran, mga salitang ganyan is trying to evade the real issue. The issue is, there's an impeachment complaint filed by a Filipino citizen, dinala sa Kongreso. We have to act upon it as a constitutional mandated duty by Congress. May batayan ba? May pamantayan ba? Yan naman po yung reaksyon ni Dionisio doon sa aligasyon na yung mga mambabatas were promised money to sign the impeachment complaint against her, against Sara. Mga baseless allegations mga kababayan para gamitin na propaganda, lasunin yung isipan ng mga tao, bilugin ang isipan ng mga mamamayan na politika ang rason sa pag-file ng impeachment. Ngayon mga kababayan, nagpa-press con kanina yung spokesman ng House Prosecution Panel, si Attorney Bocoy, Antonio Bocoy. Pakinggan natin yung kanyang mga announcement mga kababayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po at nandito kayo para bigyan ako ng pagkakataon na tumugon sa anumang katanungang meron kayo. Ang recent development po ngayon ay ang reply na nabanggit ko na ipa-file today. Ang deadline dapat bukas pa pero naniguro na kami dahil handa na rin naman kami, ipinal na namin ngayon. Medyo naantala ho yung pagpunta namin dito dahil inantay namin yung received copy ng Senate pati na yung received copy ng Office of the Vice President pati po ng kanyang mga abogado. Ito po yon. Yan yung sa Senate. And then ito po naman proof of receipt ng Office of the Vice President at ng kanyang mga abogado. Having said that, ako po ay handa ng tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Thank you, Attorney Bukoy. We will take the first question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon. Ano po yung highlights nitong reply na ifinal ninyo sa Senado, particular doon sa mga naging argumento ni Vice President Duterte? Highlight ho nito, number 1. There are several highlights. Yung pinakauna ho, sinabi niya na walang articles of impeachment na dapat sagutin sapagkat wala naman ito. Ibinalik ito sa Kamara. Ngayon ho, ito ho ay mali ho ito sapagkat kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons
si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito. Pinagpaliban. Pangatlo, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya she was deprived of pangalawa, sabi niya meron siya mga affirmative defenses Sinabi niya na unang-una may violation ng 1-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number 3, that the Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po na sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process sapagkat nung ipinail yung complaint, yung tatlong complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung Gutierrez versus the Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House, na walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ang iniiwasan ho ayon sa Supreme Court merong isa yung mauunang mag-file na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya dun sa 10-session day rule. 10-session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang dun sa pinakahuli na yun ho, December 2. Yung pinakahuli, February 5. Yan ho yung ang nakapirma, more than 1/3 ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House, nirefer kagad yan sa plenaryo. Ngayon, anong nangyari sa plenaryo, dahil meron ng more than 1/3, and ayon sa batas, pag more than 1/3, yan na yung articles of impeachment. So, ngayon, hindi na kailangang i-refer yung tatlo. Dahil may articles of impeachment na Doon ho, sisipa na yung 1-year bar rule. So, yun din ho, ito ay in relation doon sa una ko nabanggit, yung jurisdiction dahil nag-violate daw ng 1-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10-session day rule. Pangalawa, ang sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process there are two ways of initiating an impeachment complaint. Yung unang ay saklaw yung dalawang method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng Kamara, verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara. Yung pangatlo, yung more than 1/3. Ngayon, yung due process na sinasabi niya, ito po ay nag-a-apply kung ang complaint was initiated by referral to the Committee on Justice nung first two methods. Yung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or
yung reklamo ng miyembro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient in form. Tama ba yung format? And sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng yung impeachment proceeding ho, nag-kick in yung 1-year ban dahil yung impeachment process na initiate through the more than 1/3 endorsement ng mga miyembro ng Kamara. Kaya ho, hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon yung due process ho yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court. Yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument na sabi na walang statements of ultimate facts dito sa trans. Buti nabanggit niyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo doon sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon eh. Na-repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na paso na at 2019 amendments. Paso. Kung babasahin niyo ho yung kanyang yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa niyo yung, I'm sure nabasa niyo na by now yung articles of impeachment. Nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya. There is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles eh. May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Sasabi ninyo, your prayer is to continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan. Kung magkakaroon ng motion to dismiss, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang ulang namin dyan ay, kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Go ahead, sir. Dahil tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinite ho niya yung Balag case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun dun sa sinabi ng Balag. Ayon ho sa Balag case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun ho yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung 1-year ban rule nung isinakdal siya using the 4th impeachment complaint na merong more than 1/3. Okay. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi
na complaint. It says impeachment proceedings. Nagki-kick in yung 1-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are 2 methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Yung sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than 1/3. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung 1-year bar rule because of the 4th impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Buti na alala ko. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Ang meron pong naunang statement na si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? We trust the process of impeachment. We trust that the senators, judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to... Yan lang po yung clarification. Thank you. Thank you, Pat. Hoping mga kababayan na gagawin nila yung tama, ilaging mali yung ginagawa. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso and then bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Correct. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung ng House prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Correct. Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho,
Basta sa dininay batas, lang. ang general denial is considered an admission. Correct. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan, huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Correct. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Correct. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, Correct. sa amin, Dapat sa batas ganun. yan, that's It is an admission. Very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12, magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers, and alam naman natin sa prosecution team may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na yung term? wala akong pagbabago sa process. Ang mababago lang ho dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalat nitong huling eleksyon, ang papalit ho ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo-upo sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Si Chis Escudero kasi pinagpipilitan, kaya tinatanong ito ng reporter dito kay Atty. Bukoy. Baka daw magbago yung posisyon ng 28th Congress. Bakit ba pinangungunahan niya yung Congress? Hindi na lang kasi gawin yung trabaho nila na trial shall forthwith proceed. Nangingialam siya sa trabaho ng Kongreso at posisyon ng Kongreso. Hindi nga niya magbabago. Yun na yun. Pinagpipilitan talaga ni Chis Escudero. Alatado, mga kababayan, na delaying tactics. Nandun ang kanilang inclination, mga kababayan, sa side ng defense. Naging mga defense lawyers na po ni Sara. Kaya sabi ni Christian Monsod, huwag silang mag-abogado sa akusado. Ganon, mga kababayan, ginagawa ng Senado. I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So, ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines na ho. Not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho.
po, sir. Hello. Attorney Bukoy, how did the prosecution reply defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal, walang batayan. So dapat, ma-deny. Walang batayan, yung grounds for dismissal, yun ho yung diniscuss ko kanina. Yung 1-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body, yun ho kaninang diniscuss ko. Na mali ho lahat So dapat i-dismiss. Hindi dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo. Yes. Dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Is to deny the dismissal and to proceed to trial. Gusto natin yun ang gusto ng bayan Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution and then ilahad niya ang ebidensya niya. Good afternoon po, Attorney. Sorry. Hi, sir. Sir, Attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedeny niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit ko, Telam, ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, Attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pang-technical? Kasi ganito, hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Correct. Saan? Yung confidential and intelligence funds ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas doon sa mga hearing nung Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan Correct. Hindi lang yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat doon mo ginastos. Correct. At so, sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat? Yun ang scrap of paper. Tinuri niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Alam niyo yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan Correct. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat nakakita ka nga I agree to kill, etc. Killer, may kontrata. Kasi illegal siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. Correct. At inulit pa niya. Hindi ho ba? No joke. Interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So, anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. Wala man ganyan. So, sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evidence enough? Yes, kasi siya mismo, ginagamit din niya, admission against interest, ginagamit din niya against the Secretary General. Yung interview ni Karen Davila, ginagamit mo yun, pero ayaw mong gamitin namin yung ginawa mo online, broadcast. So selective. Kung ano yung makakapabor sa kanya, dun siya. Kung hindi, ayaw niya. Correct. Di ba? Ganon. Thank you, Attorney, for the direct answers. Last from my end po. Sa usaping constitution pa rin, ng forthwith, pero nasa linya rin po, under the accountability of public officers, that public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Sa nangyayari po ba sa
impeachment trial po ba yung at all times na accountability na dinedemand sana sa mga public officials? Yan ho ang lalabas after malahad ang ebidensya. Yan ang lalabas after makinig ang panig ng prosecution, makinig ang panig ng depensa. Now, yung question of accountability, papasok na. Titimbangin yung ebidensya na magkabilang panig. So, yun ang dapat mangyari. Yun ang sasagot, yun ang tutugon sa katanungan nyo. Good afternoon po. Hirap maghanap, silaw eh. Sir, Senator Alan Cayetano said yesterday that the Senate will only allow the presentation of evidence against the Vice President if the Senate Impeachment Court rules that the impeachment complaint is constitutional or wala pong constitutional defect. That's what he said. So do you agree with his position po that the Senate Impeachment Court should rule first that the complaint that the House filed is constitutionally sound? Okay. Ang constitutional compliance ay nailahad ho namin yan doon sa reply. Pinaliwanag ko. I think partially, kanina napaliwanag ko na rin kung bakit kami compliant. Including, idadagdag ko, yung submission namin, sinertipikahan ng Kamara that there was no violation of the one-year ban rule and the articles of impeachment complied with all constitutional requirements. Narinig ko na sinabi ni Senator Cayetano na follow-up, sir, kasi sinabi niya rin na there's no need to panic, addressing concerns that the trial could not proceed. No need to panic. What's the worst that can happen? They could file again next year. Yun po ang sinabi niya. So how do you take it? Well, the worst that could happen is that we ignore the May Constitution. masamang plano talaga po si Cayetano. We brush aside the Constitution. We are a country governed by the rule of law. And uulitin ko, we trust the process. Hapon po. Hello. I just want to follow up regarding the question of cut. If ever na the impeachment court mag-decide sila doon sa appeal ng depensa to dismiss the impeachment case against the Vice Impeachment Court. My question is the decision of impeachment court as sui generis is reviewable or can be reviewed by the Supreme Court or can be appealed to the Supreme Court? Yes. Because the Supreme Court is the ultimate arbiter to determine whether an act or a law or a regulation is constitutional or not. Out of curiosity lang po, kasi si Attorney Michael Poa, itinalaga po siya as spokesperson ni VP Duterte for the makaka-apekto po ba yun? Kasi isa po siya dun sa naging resource person during investigation ng Blue Ribbon Committee at kumbaga dun sa part po ng bribery kasama. So meron po ba yung conflict of interest? Well, haka-haka ho tayo dyan, no? Pero may definite effect. Kasi there are two ways of looking at it. Sa isang banda, dahil nagtestigo siya, may transcript na yan, di ba? So, ang option, gamitin ba yung transcript or gamitin siya as a hostile witness? So, marami hong dynamics involved na abangan na lang natin. Abangan na lang. Pero marami yung dynamics Maraming dynamics dyan. Dahil gaya ng what you pointed out, true. Ginamit siya. Tumestigo siya. In fact, as a co-conspirator. Di ba? So, I think from there you can draw your own conclusions. Pero sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong binibentang product ng aking anak na architect entrepreneur, si Riz Maravillas. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Ayan po. Endorsed by actress Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Para sa inquiries po ninyo, dumirekta na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and shoes, mag-message na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po yung kanyang online store. Ayan po siya, mga kababayan. Message na lang po ninyo sa inyong mga orders. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.